morning! Biyahe kami ngayon ni OBR ng Sual, Pangasinan sa may West Manor. Madami doong mga pool, sobrang dami. Malawak yung resort. Matagal na namin yung nadadaanan lagi. Pagka nagpapangasinan kami, kaya ngayon pupuntahan na namin siya. Distance niya from dito sa Angeles, Pampanga is around nasa 150 kilometers roughly. Malapit lang siya. Kaya nung nag-start ako ng maps dito sa may satellite navigation ko, parang 3 hours yung nakalagay. Kaya na bago kami umalis ng bahay, makulimlim tapos umaambon. Tapos naisip namin mag-wet attire. Ayan, naka-wet attire kami ni OBR. Leggings, waterproof na shoes, dry fit na shorts. Tapos nang palis namin ng bahay, biglang lumakas yung sikat ng araw. Kaso nakabihis na kami. Pero feeling ko mukhang maganda naman yung panahon ngayong biyahe namin. Pero kung umulan man, yun nga, meron din kami dalang kapote na pantaas. Para nagiging rain repellent yung wet attire namin ni OBR pag bumabiyahe kami. Lagi hindi umuulan. Napansin ko pagka sa mismong video, etong satellite navigation, hindi siya masyadong kita, pero in real life, kita mo siya, maliwanag siya. Sa video lang talaga parang malabo. Or siguro sa settings ko ng colors, binabago ko kasi yung colors kapag ina-edit ko na yung mga videos. Pero malinaw siya in real life, kitang-kita mo. Naka-auto brightness pa yan, pwede ko pang palinawan yan pag sinagad ko. Yung auto brightness nag-a-adjust siya, depende sa sikat ng araw. Lalo pag gabi, kasi pag gabi, pag nakatodo, nakasilaw, sobrang lakas naman ang liwanag niya, kaya in-auto brightness ko. Medyo matagal ko na rin gamit so far okay naman. Nung nakaraan, last ride namin sa may Maria Aurora, inabot kami ng ulan na moderate lang na ulan, okay naman siya, walang naging problema. Tire pressure natin nila, na-check natin 29.1 yung harap, 37.4 yung likod. Medyo mainit kasi yung panahon. Ang sineset ko lang dyan palagi is 29 PSI yung harap, tsaka 33 yung likod. Standard PSI na recommended ng Honda dito sa ADV. Same lang, pati beat tsaka click, ganun din. Front camera, rear camera, ano, kita ko yung likod. Compare nga natin yung GPS. Dapat mga 100 lang yung takbo para mas accurate yung 10% na range sa speedometer discrepancy. 100, 92, 93. Mauna talaga reading nitong Beast Flash na gulong compared sa stock. Yung stock nasa 10% or parang 9%. Itong Beast Flash 7 or 8%. Parang oversize kasi siya kahit same lang siya ng size na 130/70 kagaya ng stock. Mas malaki yung gulong talaga. Top speed time muna. Stretching ng CVT para madaanan lahat ng surfaces. Sarap. 119, 120 with OBR, 121. Walang headwind, babi pero sagad na 121, 9,500 RPM. 112 yata sa GPS or 113. Cruising na 100, 93, tapos 101, 94, 93 yung cruising niya. GPS versus speedometer. Makunat ang Beast Flash sa reading. Para kang naglaki ng gulong. Sa tire size kasi sa likod ni ADV naka-calibrate yung speedometer sensor nito kasi nandun yan. Yung maps pala pwede nyo rin i-ganyan, pero hindi ko pa ma-figure out kung paano siya iset ng ganyan. Randomly lang kasi pagka sineselect ko yung ibang apps, minsan nagmi-minimize siya tapos pinipinch zoom ko lang siya. Pwede mo kasing siyang palitin pwede mong palaki, tapos pwede mong galawin. Kita yung maps, kita yung GPS, tapos kita ko yung tire pressure monitoring system, tsaka yung time recording ng dashcams. Kuminto kami ni OBR doon, pinifigure out namin pero randomly lang siya na gumagana. Yung kay Honda Click pala, naikabit ko na siya. Yung binabanggit ko na nakaraan na satellite navigation from CarPuride naman yun, W603D. Na-install ko na siya kay Click, iti-test ride ko na lang siya. Pero yun, wala yung offline maps. Kailangan mo ng Apple CarPlay or Android Auto. Pero meron din siyang front and rear dashcams. Abangan nyo lang yung vlog nun kay Honda Click. CarPuride W603D satellite navigation. Itong kay ADV is Yoshi U6 satellite navigation. Dami naglalatag ng palay dito. Ayan, anihan season. Labit na magawa yung kabilang side. Konti na lang ang sinisemento. Sana open dito sa kinakainan namin ni OBR. Kasi gutom na rin kami. Pwede namin mag-brunch pag open dito sa Rendezvous. 12 noon. Alas 12 pa. May schedule na sila ngayon, dati wala. So Monday to Friday 12, Saturday and Sunday 10. Hanap na lang kami somewhere dito kung saan meron. Usually sa mga tarim kami nagla-lunch kapag Papangasinan yung biyahe, pero bala na at iba naman kasi baka doon na naman kami mapadpad sa
KFC mga tarim. Lagi doon. At kaming iba, para iba naman. Sayang kasi yung kinakainan namin dito isa. Sarado na yung Sotero. Sarap pa naman ang mga pagkain doon. Dito yon sa may-ari ko ng San Jose. Kaya lang sarado na sila. Cafe Sotero. Wala na. Sarado na. Ayun. Uy, parang may tao. Naayos. Pakire-renovate. Sana mag-open ulit sila na. Ito na kami sa may 7 Dragon Balls. Ayan na. Pitong Bayog. Hindi ko pala nabanggit nung last time na vlog ko sa ride namin sa Maria Aurora nga. Gamit ko na rin nun yung spark plug na Daytona double iridium. So hanggang ngayon okay naman siya. Wala akong nagiging problema. Walang misfire. Tapos one click start. Sa high RPM wala rin problema. Hindi siya nag-misfire nga. Pero bago ko to bigyan ng final review, syempre gagamitin ko na matagal. Mga 10,000 kilometers siguro next update ko dito. Yung trusted ko kasi na ginagamit talaga ng spark plug is yung NGK iridium tsaka laser iridium. Yung kay ADV laser iridium, paabot ko siya ng 35,000 kilometers. Okay pa nga siya eh. Pwede pang gamitin eh. Pero dahil pinatry sa Antonio Daytona yung kanilang double iridium, kinabit ko siya kay ADV. Okay naman yung performance. Labas na kami ng Kamiling, sabi ni OBR. Na lang daw kami kumain sa may Sual. Ito na kami sa Arco. Wow, gawa na. Ang gilid na lang. Dati hintayan pa dito eh. Gilid na lang ang ginagawa. Sa Arco ng Pangasinan. Mga tarim na to. May nakita kaming kainan dito. Check out namin. Ito ang Isabella's Cafe. Ito na yung food namin ni OBR. Lunch, brunch. Chicken, drinks. Kay OBR ay tocino. Tsaka fries. Yan na biya bumabalik ko. Yun. Hit or miss, minsan gumagana, minsan hindi. Ito lang pinipindot ko para mag-minimize siya. Busog. Biyahe na ulit kami ni OBR. Ilang kilometers na lang. Nasa 50 kilometers na lang kami doon ah. Malapit lang nga kasi yun sa Sual lang. Sarap din yung food nila doon. Sarap din yung chicken, silog. Chick silog. Babaeng may itlog. Sakto lang din yung dating namin doon. Alauna na. 1:17 plus ang check-in. Binagalang ko lang eh. Kapag binilisan ko baka maaga kami makarating doon. Dapat sakto sa check-in. Meron pa pala akong vlog na hindi ko pa na-upload itong CBR na passing switch yan. Pang CBR, yung likod lang, yung harap stock pa rin, pati yung mga switches. Yung likod lang ang diniskarte ako na makabit. Medyo matagal ko na rin ito naikabit eh, pero yun, hindi ko pa na-upload yung vlog. Ewan ko lang kung kapag napanood yung vlog na to, baka na-upload ko na yan siguro. Pero very useful siya, lalo kapag mag-overtake ako. Ang ginawa ko dito is sa high beam ko siya kinabit sa MDL. High beam ng MDL. Pag nag-flasher akong ganyan, pitik-pitik, momentary switch kasi to. Nag-activate yung high beam ng mini driving lights ko. JCM1 mini driving lights. Tapos minsan paggabi hindi ko na on yung high beam dito sa atom switch ko. Pinipindot ko na lang yung passing switch. Nakadiin lang. Tapos may kasalubong, bibitawan ko na. Mas maluwan siya pagka ganun. Kasi medyo lumayo din yung switch ko ng MDL eh. Ito. Nilagay ko na dito sa may side mirror. Nagpalit din kasi ako ng grips. Bagong grips yan na dito na. Same lang nung una kong kanabit na tinabasan ko nung dito pa nakalagay yan. Tapos itong switch nitong satellite navigation dito ko na nilagay. Okay na ako dyan sa pwesto. Para hindi siya haharang. Dito kasi nakalagay nung una. Para mas may access ako dito sa mga switch dito, tapos dun sa passing switch nga, tsaka yung MDL switch. Dito na tayo, papunta na ng 100 Islands, Alaminas, pero hanggang Sual lang tayo. Grabe yung init ngayon, lalo kapag natatraffic kami, sakit sa balat eh, kasi yung naka-leggings na kami para sa VR, tumatagos yung init, sobrang init. Dapat kasi magra-riding pants at shoes kami, so pala magandang rain repellent na wet attire para ma-repel yung ulan. Alaminos, Lingayen, pakanan yung Lingayen, diretso tayo. 14 kilometers na lang, lapit na namin pala. Makulimlim na dito sa may bayan ng Sual. Ngayon lang kami nakaranas ng kulimlim sa buong biyahe. Tapos malamig na rin yung hangin dito. Sual Twisties. Konting bangin. Kaya din malamig na. Kumilimlim din bigla eh. Kaya lumamig. Sarap. Banking nga ni. Banking nga ni. Banking nga ni. Oh, sarap. Sakto yung dating namin. Makababa lang yun nung Twisties doon eh. Dito. Sa ng entrance. Ayan. Signal na tayo. Construction pa yung harapan nila dito eh. Pero ito yung entrance. Information office. Ito muna tayo. Park muna tayo. Ayan yung highway. Sa ADV. Diyan ko pinark. Dito yung room namin. Bukana lang. Meron silang lounge dito. Ito lang yung room namin sa Bukana. Room 30. Ito yung room.
Merong TV, no wifi daw. Cabinet, lagay ng gamit. Ito, meron siyang hair blower. Salamin na malaki. Lampshade, tsaka kama. Dalawang unan. Kumot. Toiletries. Aircon na malaki. OBR, hello. Water heater, tsaka free coffee, tsaka tubig. Ref. Bigyan na lang kayo mamaya ng inumin drinks. CR. Bowl na may bidet. Shower heater. Ito yung view sa labas. Ayun yung kalsada. Tabing highway lang. So ito yung isang pool. Tapos meron pa doon mamaya. Punta kami. Marami daw pool dito eh. 3-5 yung room na to. Walang free breakfast. Tapos 12 PM ang check-out. 2 PM ang check-in. Punta na rin kami ni Obi at doon sa mga pool. Ligo na kami para masulit namin yung punta. Pero overnight naman kami dito nga. Regular cottages, convention hall, parking area, tiki bar and store, Cabana 1-2, Kubo Hut 1-6, Hugon Huts. Ito pala yung map. You are here. Hanapin mo yung you are here. Ito kami. Pool. Dito muna tayo. Ligo. Meron pa rin doon. Meron pa dito. Mamaya na sa taas. Ligo muna tayo dito. Ganda pala dito. Oh. Ito 4 feet. Yung sa taas na yun 2 feet. Nanap namin yung 6 feet. Ito 5 feet. Ito yung 6 feet. Kadugsong lang pala siya ng 4 feet palalim. Pero muna kami sa 5 feet, sabi ng Abia. Silong muna kami, lakas ng ulan, mababasa kami. Tinindi na namin ni OBR. Pwede kayong umorder dito. Tapos deliver nila. 3 rice, sausawan, tsaka lechong kawali. Mukhang masarap siya. Bumili din kami ng Sprite. Tsaka snacks namin para bukas. Hello. 6 AM na. Coffee namin ni OBR. Dito kami sa may taas, punta kami din sa may view deck, lakad din namin. Ito pala yung mga pool dito. Ayan, 4 yan hanggang doon sa taas. Naligo din kami dito kahapon. Medyo matarik daw siya pero gusto namin din ng exercise. Yun o, kita yung mga pool dito. Mataas. Parang magutom kami ni OBR. Kain kami ng brunch. Ay, matarik nga oh. Ito hindi na masyado matarik. Hindi pa, meron pa. Konti na lang, malapit na kami. Tara, malapit na. Facing, facing. Yung view dito, ang ganda na eh. Kaganito ng mga nature, maganda mag-inhale, exhale. Ang sarap ng hangin, presko. Fresh na fresh yung hangin sa bundok. Para siyang tower, no? Ginagawa pa nga ibabaw eh. Ito pala yung nakita ko yun sa drone. Wow, may pusa, tilapia. Kumakain ni Sheldon. Bawal umakyat dito, danger zone. Ito lang tayo. Nalagyan na lang elevator. Oh. Bawal umakyat dito, under construction. Solid yung view. Hindi na makita yung pool, no? Ang taas eh. Ayan yung mga pool. Tsaka yan nandito. May pool din dito ito. Ang gitna na yan. Hindi kita. Taklob ng bundok. Kaya VR, ang lakas oh. Binaysig na VR eh. Masarap mag-hike. Yan yung pawis namin. Tsaka presko. Tsaka masarap yung hangin pagka bundok talaga. Baba na kami ng OBR. Tapos mag-swimming kami. Then kain kami ng brunch. Tapos uwi na ng Pampanga. Bye-bye!